Ang Season 3 ay malapit na, at ang mga teorya ng tagahanga ay tumatakbo ng mas ligaw kaysa sa isang red light, green light na kalahok na nag-iisip na na-crack nila ang system. Ang mga teoryang ito ay hindi lamang kapana-panabik, ang mga ito ay ang uri na mag-iiwan sa iyo ng ganap na hindi makapagsalita, mula sa nakakagulat na mga twist ng karakter hanggang sa mga hula sa balangkas na nakakaganyak. Hatiin natin ang mga ligaw na haka-haka na ito, bawat piraso, at tingnan kung gaano kalalim ang tinta ng puset na ito. Song Gi-hun, siya ba ang bagong frontman? Si Song Gi-hun, ang pinakamamahal nating player 456 na may pusong kasing laki ng kanyang utang, ay dumaan sa impyerno at likod. Ngunit paano kung ang kanyang susunod na kabanata ay hindi tungkol sa pagtakas sa mga laro ngunit patakbuhin ang mga ito? May teorya ang ilang mga tagahanga na haharapin ni Gi-hun ang kasalukuyang frontman sa isang epic showdown at maghanda kayo maging ang bagong frontman mismo. Isipin ito, si Gi-hun ay nagmamakaawang humakbang sa itim na maskara, hindi para magsaya sa kapangyarihan ngunit upang lansagin ang buong operasyon mula sa loob. Ito ay patula sa pinakamadilim na paraan na posible. Tandaan, si Hwang In-ho, ang kasalukuyang frontman, ay dating kalahok din. Maaari bang pilitin si Gi-hun sa parehong landas na manipulahin ang mga arkitekto ng mga laro? Ang ideya ng pag-navigate niya sa mga moral na dilema habang palihim na binabalak ang pagkasira ng mga laro ay parang nakakaintriga sa halik ni Chef. Ang kapitan ng bangka, ang Puppet Master walang nakitang paparating. Ang kapitan ng bangka mula sa Season 2 ay hindi lamang nagdadala ng mga tao sa kanilang kapahamakan, maaaring siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Ang taong ito ay hindi lamang pumatay ng mga mersenaryo at nagdesmantle lang ng mga drone para sa mga sipa, bawat galaw ay sumisigaw ng tagong power play. Ang mga tagahanga ay nakatuon sa kanyang misteryosong pag-uugali, lalo na sa kasumpa-sumpa na pagsadya ni Detective Hwang Jun-ho. Tunay nga ba siyang tumulong, o lahat ba ay isang matalinong pandaraya para magambala ang mga awtoridad? Kung ang teoryang ito ay may hawak na tubig, ang kapitan bilang head honcho ay magiging isang game changer. Biglang naglalaro ng 4D chess ang tila hindi nagpapanggap na karakter habang ang iba ay natigil sa survival mode. Sino ang hindi magugustuhan ang isang malabong kontrabida na nagtatago sa simpleng paningin? Manlalaro 125, mahiyaing contestant o VIP in disguise. Player 125 VIP. Narito ang isang curveball, paano kung ang player 125, ang tahimik, isang batang lalaki na halos hindi nakarehistro sa aming radar, ay talagang isang VIP. Tandaan kung paano isiniwalat ng Season 1 na si Player 001, ang matandang mahilig sa marbles, ay lihim na pangunahing karakter sa mga laro. Ngayon, naniniwala ang mga tagahanga na ang Season 3 ay mag-echo ng twist na iyon, kasama ang Player 125 na lumabas mula sa kanyang mahiyain na katauhan at sa isang marangyang VIP lounge. Ang teoryang ito ay may mga paa dahil ang larong pusit ay mahilig makipaglaro sa ating mga palagay tungkol sa kapangyarihan at hitsura. Isipin na lang ang pagtataksil kapag natanggal ang maskara, at ang batang akala mo ay cool ay nanginginig sa takot, lihim na pinagmamasdan ang bawat madugong detalye para sa kanyang baluktot na kasiyahan. Baby ng player 222, ang pinakamahusay na nagwagi. Okay, pag-usapan natin ang pinakamaligaw na teorya sa kanilang lahat. Ang player 222 ay buntis, at ang mga tagahanga ay nahuhumaling sa ideya na ang kanyang sanggol ay maaaring madaig ang lahat. Pag-isipan ito, ang isang brutal na showdown ay hindi nag-iiwan ng mga matatanda na nakatayo, at sa gitna ng pagpatay, isang sanggol ang nakaligtas, ligtas na nakatago sa isang sulok. Ayon sa mga baluktot na panuntunan ng laro, ang huling nakatayo ang mananalo, kaya maaari bang koronahan ang isang sanggol bilang ultimate winner?
Ito ang magiging sukdulang kabalintunaan ng larong pusit, nagtagumpay ang kawalang kasalanan sa gitna ng lubos na kasamaan. Ito ay madilim, ito ay gut-wrenching, at sa totoo lang, ito ay akma sa pagkahilig ng palabas para sa pagtatanong sa amin ng lahat tungkol sa sangkatauhan. Chol Soo, ang nakamamatay na boyfriend ni Young Hee. Tandaan si Young Hee, ang kaitakot-takot na manika na nagmumulto sa iyong mga pangarap pagkatapos ng kanyang debut na Red Light, Green Light. Ipakikilala ng Season 3 ang kanyang katapat, si Chol Soo, at pinagpapawisan na ang mga tagahanga. Hindi tulad ni Young Hee, na nanonood lamang mula sa harapan, si Chol Soo ay tatayo sa likod ng mga manlalaro, na nag-aalis ng anumang mga blind spot. At ang kanyang Green Light, Red Light chant. Ito ay parang hindi mahuhulaan, na idinisenyo upang gulo ang ritmo at nerbiyos ng mga kalahok. Tinukso ng creator na si Hwang Dong-hyuk ang doll duo na ito na gagawing mas deadlier ang iconic na laro kaysa dati. Kung sa tingin mo ay makakalagpas ka kay Young Hee sa pamamagitan ng pag-alam sa kanyang motion detection na depekto, isipin muli. Nakuha ni Chol Soo ang iyong numero, at tumatawag siya sa collect. Manlalarong 246, patay o nagpapanggap lang. Hindi pa tapos ang kwento ng player 246 na gaya ng iniisip natin, o hindi bababa sa iyo ng inaasahan ng ilang tagahanga. Si Guard 011, na malinaw na nakiramay sa misyon ni 246 na iligtas ang kanyang anak na babae na naapektuhan ng kanser, ay maaaring sinasadyang iligtas ang kanyang buhay sa huling putok ng baril. Kung totoo, nangangahulugan ito na ang 246 na ay maaaring muling lumitaw sa Season 3, marahil bilang isang kaalyado upang ibagsak ang mga laro mula sa loob. Ang teoryang ito ay humahatak sa lahat ng emosyonal na mga string. Isipin 246, isang ama na desperado na muling makasama ang kanyang anak na babae, muling ipagsapalaran ang lahat ngunit sa kalamangan ng isang tagaloob. Redemption arc, narito na tayo. Malaking sakripisyo ng Player 007. Ay file ito sa ilalim ng dalhin ang Kleenex. Ang kwento ng Player 007 ay sumasalamin kay Gi-hun mula sa Season 1, nakalumpong utang, isang mahirap na relasyon sa kanyang ina, at isang pagkakataon sa pagtubos. Inaakala ng mga tagahanga na magiging ganap ang kanyang arko kapag isinakripisyo niya ang kanyang sarili para iligtas ang kanyang ina sa panahon ng kritikal na sandali sa mga laro. Hindi tulad ni Gi-hun, na kalunos-lunos na nabigong protektahan ang kanyang ina, ang Player 007 ay maaaring mabigyan ng pagkakataon na gumawa ng mga pagbabago. Ito ay nakakasakit ng damdamin, ito ay kabayanihan, at ito ay eksakto ang uri ng emosyonal na gut punch na Squid Game na gustong ihatid. Pandaigdigang laro, ang mas malaking larawan. Kung inaakala mong natapos ang pagsasabuatan ng Squid Game sa Korea, isipin muli. Ang lumalagong teorya ng tagahanga ay nagmumungkahi na ang mga laro ay bahagi ng isang pandaigdigang network, na may mga katulad na operasyon na nangyayari sa iba't ibang bansa. Isipin ang isang post-credit scene na nagpapakita ng parallel na Squid Games sa Europe, South America, o kahit sa United States. Ito ang perpektong setup para sa mga spin-off na maaaring palawakin ang universo ng Squid Game sa isang napakalaking bagay. Ang teoryang ito ay nakaugnay din ng maayos sa pagpuna ng palabas sa kapitalismo at pandaigdigang hindi pagkakapantay-pantay. Ito ay hindi lamang isang laro, ngayon ito ay isang pandaigdigang kababalaghan. Ang nakakabigla na lihim ng pamilya ng frontman. Pag-usapan natin ang tungkol sa gatas. Oo, gatas. Tandaan kung paano hindi ito maiinom ni Gi-hun. Binanggit ni Player 001 sa Season 1 na ang kanyang anak ay may parehong quirk. Pagkatapos, sa Season 2, ang Player 001 ay nag-aalok ng gatas sa isa pang kalahok, basta-basta sinasabing hindi rin niya ito maiinom. Nagkataon lang. Hindi ito iniisip ng mga tagahanga.
Paano kung ang frontman, aka Hwang In-woo, ay talagang anak ni Player 001? Ipapaliwanag nito ang kanyang malalim na koneksyon sa mga laro at ang kanyang tungkulin bilang tagapagpatupad. Maaaring magdagdag ng bagong antas ng tensyon at trahedya ang dynamics ng pamilya dito sa Season 3. Mga pangwakas na kaisipan, handa na ba tayo? Ang mga teoryang ito ay sapat na upang mapanatili tayong magteorya at mahuhumaling hanggang sa tuluyang bumaba ang palabas. Maging ito ay mga lihim na VIP, pandaigdigang pagsasabuatan, o pamatay na mga manika, ang Squid Game Season 3 ay nangangako na mas mataas ang mga stake. At kung mayroong isang bagay na natutunan natin, ito ay walang katulad na tila. Laro na, mga kababayan. Ngayon, tungkol sa petsa ng paglabas, habang ang Netflix ay hindi pa gumagawa ng opisyal na anunsyo, mayroong isang mock atas na bakas na lumulutang sa paligid. Ang Netflix Korea ay nag-upload ng isang misteryosong post sa X, dating Twitter, na nagpapahiwatig na ang Season 3 ay maaaring mag-premiere sa ika-27 ng Hunyo taong 2025. Ang post ay mabilis na tinanggal, ngunit hindi bago ang mga tagahanga ay nakakuha ng mga screenshot at nagpadala sa fandom sa galit. Maaari bang tumpak ang petsang ito? Kailangan nating maghintay at tingnan, ngunit panatilihing madaling gamitin ang iyong kalendaryo, hindi mo alam kung kailan gagawa ng panibagong twist ang Squid Game. Hanggang dito na lang ang videong ito. Kung gusto mo pa ng mga ganitong content, mag-subscribe lamang at pakipindot na rin ang like. Maraming salamat sa panonood.